Hello besties! Welcome sa ating episode for today. Nandito kami ngayon, syempre shoutout sa D Garden Calatao. Dito lamang yan sa Jensen, no? At sobrang ganda dito kung nakikita niyo yung aming background. Hindi lang yan, kapag ka nandito ka talaga personally, sobrang ganda, as in, sobrang ganda talaga dito, ano? So, kasi syempre kasama natin si Bestie Tinay, Bestie Gerald, and Bestie KV. Alright, so let's go. Ayun, so una sa lahat, thank you sa mga sponsor natin. Charot. Pero pwede rin, baka naman. So mga, ito talaga, no, alam namin, nabanggit na namin doon sa aming game, yung Besties Games natin, no, na talagang ganito palagi yung aming mga kinakain. So, unhealthy. Ini-encourage namin yung mga potential sponsors na baka naman, pwede nyo rin kaming padalhan ng healthy na pwede namin pika-pika dito habang nagkukwentuhan kami. Speaking na healthy. Organic. Tama. Sobrang thankful din kami kasi sa sobrang busy naming lahat, may individual schedules kami, pero ayun na nga, nagkaroon kami ng opportunity para makapag chill din dito sa Calatao. Actually, this is my second time for Bestie Borge and Bestie KV. First time nila. And then, what do you think about Calatao? Yung first impression, wow talaga. Wow, Calatao. Ikaw, KB. Sobrang ganda. Actually, nakita ko na to sa ibang post. Pero iba pa rin talaga pag nandito na. Maganda talaga. Very relaxing. Yung ambience niya parang mapapaisip ka talaga kung ano yung gusto mo sa buhay, kung ano yung gusto mong maging siya. Dito masarap mangarap. Oo. Diba? Ay, speaking of pangarap, ayun, isa din yun sa gusto kong pag-usapan, diba? Hindi na lang, topic natin. So, eto, pag kunwari, nagkaroon ng opportunity at binigyan tayo ng blessing ni Lord na maging successful, ano yung mga fantasy nyo? When I say fantasy, yung mga parang, kasi, ewan ko kasi para sa akin, may mga ganun ako yung parang, pag naging successful ako, ganito yung gagawin ko. Mga simple things na naiisip mo na kapag naging successful ako, ito yung gagawin ko. First kong gagawin is magda-travel or something. Ano yung mga ganun nyo? Ikaw, Bestie KV? KV. Para sa akin, sa ngayon, ang pangarap ko pa lang talaga is syempre, maging engineer. Yun. Pero syempre, alam ko naman na after siguro, pag nakuha ko na yun, naging engineer na, may may panibagong pangarap na naman. So, sa ngayon, ang gusto kong i-reach is yung maging engineer ako. Ayun, so for example, naging engineer ka, ano yung parang gagawin mo unang-una? Ano iaambag mo sa mundo? Hindi, gagawin ko muna ng magandang bahay yung parents ko. Wow, good girl. Bago yung iba, syempre. Sino yung iba? Walang iba. Walang iba. So, yun yung una mong gagawin. Papatayuan mo si mom and si dad mo ng bahay, which is plausible. Diba? Ano pa yung naiisip mo na kapag, pagkatapos ko napatayuan si mom ng Gusto ko kumbaga, maging successful in a way na hindi na magiging problema ng parents ko na, may electricity bill pa, hindi pa nabayaran. Gusto ko na parang, hindi na yun maging problema. Mga ganun. Bayad na for 10 years. Bayad na. Kumbaga, ako na yung may-ari ng Socoteco, mga ganun. Wow. Para hindi na, ako na mag-invento ka na lang ng ng self-sustainable. Self-sustainable na power. Pero maganda yon. So, ibig sabihin, kung ganun man yung mangyayari, kaibiganin natin talaga to si Kevin. Huwag mo kaming kakalimutan kasi diba? Ayoko din ng mga bills na ganun Kung ayaw na ng bills, syempre, kung magkaroon ka maging successful sa punto na yung buong bubong mo, hindi na siya yero makikita, puro solar panels. Wow. Ibig sabihin, zero talaga. Pero may nakikita talaga ako mga solar panels. Hindi ko lang alam kung paano siya nag-work. Pero amazing kasi ibig bang sabihin pag may solar panels ka, hindi ka nagbabayad ng kuryente? Ganun ba yun? Nagbabayad pa din, syempre. Nagbabayad pa din yun. Pero bawas na. Parang less yung consumption. Depende na din. Yun nga, kung gusto mo na parang zero na talaga, kumbaga, yung ginagamit mong kuryente is from sa, binibigay na ni solar panels mo. Parang, may battery kasi yan, nakastore yung, ni solar panels. So, sobrang dami ng solar panels mo.
marami ka ding nakastore na energy sa battery mo. Kumbaga, pag napunta ka na sa ganun na level, ang dami mo ng solar panels, yun na, posible na yun, na wala na babayaran. Kasi di ka nagagamit ng kuryente ng yun na yung gagamitin mo. Dapat nga dito sa Pilipinas, kahit dito na lang sa Jensen, kasi sa Jensen sobrang init, nagbo-bushfire na. So, dapat, parang, hindi ko alam, pero for sure na pag-usapan na rin siguro to ng ating pamahalaan. Pero yun lang, parang sana i-implement i-grab yung opportunity ba na mas madalas tayo ditong mainit. Bakit hindi gawan ng ganun? O ano bang issues? So sana alisin na yung mga personal interests at para sa kapakanan ng bayan yung isipin. Wala lang, random lang. Ang pinag-uusapan pala namin guys ay about pangarap, no? Hindi so na. Saan na punta? Bumalik. Hindi, actually, normal to sa amin, besties, na kapag nag-uusap kami kung saan na lang. Hindi, so ayun na nga. So, nice yun. Siguro, not only for yourself, but for other people as well. Na, kasi ako normally, na alam ko na existing yung solar panels, pero hindi ko alam na ano yung use nun, ano yung benefits nun, tsaka magkano ba yun? Parang ganun ba? Kasi diba kapag solar panels, parang social, tulog social, baka mahal to, ganun. So, kapag naging engineer ka na, kasali ba yun? Electrical engineer, kasali ba sa mga ganun-ganun? Okay. Pwede naman. Napaka-dumb ko talaga yun. Sorry. Pwede naman mag-invent ng iba, syempre. Ano? Syempre yung... Ang invent daw ni Kevin, lunar panel. Sa gabi naman. Panggabi. Lunar panel, ang galing Dalawa, solar tsaka lunar. Tapos yung source is yung light ng light ng moon. From the sun din. Pero from the sun pa din. How about si Bessie Borge na? Fantasy talaga yun. Actually meron kaming kami lang nagkakantindihan, pero hindi, wag yun. Huwag tayong pumunta doon. Kasi from the word fantasy, yun na ganun naisip ko parang, Pero hindi, sa akin naman, related pa rin doon actually, pero on a lighter note. Kasi marami akong mga hindi man nakakasalamuha, yung mga nakikita ba na observe na mga bata sa kalsada, mga street kids, street children o ganun. Umabot din ako sa point na parang naisip ko or na nakikita ko sa sarili ko, lalo na sa edad ko ngayon, parang wala pa akong talaga napapatunayan, wala pa akong nararating, wala pa akong breakthrough, kumbaga. So, naisip ko ngayon yung ganun na bagay, kahit na able naman ako or may trabaho ako or nagagawa ko yung mga gusto ko, how much more kaya sila na wala talagang parang ray of light or hope na nakikita, kasi tipong pagising nila sa umaga, wala naman sila, hindi sila nag-aaral, sa kalsada lang sila, tapos matutulog sila na gutom, ganun, tapos gigising sila, ganun na naman yung buhay ba, yung tipong ano kayang kinabukasan na nag-aantay sa kanila. So siguro pag nagkaroon ako ng bigla lang parang randomly naging milyonaryo ako or bilyonaryo, siguro talaga scholarship, ganun, program. Wow. Para sa mga street children. Maganda yan. Oo. I need one scholarship. Pero hindi yung tipong, yung tipong specific, hindi naman siguro parang pangit din. Pero doon sa mga mas nangangailangan talaga ba, yung talagang zero, wala talagang source, walang ibang talagang other sources of income or any financial. Parang mas maganda dyan, puntahan mo sila, tapos bigyan mo. Maganda nga sana ng gano'n kasi magkaka-issue kasi parang meron talaga akong gano'n na gusto ko talaga sana isama sa content, pero ang hirap na sa panahon ngayon kasi malilabel agad as gano'n. Pero kung maiisip mo gusto ko lang din i-add up dun sa sinabi ni Bessie Borge, kasi parang ikaw na parang down na down sa sarili mo kasi nga diba parang yun nga iniisip mo na parang wala ka pa nararating, and for sure naman marami tayong mga besties na gano'n din yung nararamdaman na parang 25 years old na sila, hindi pa ako nakapagtapos. 25 years old ka na? Akala ko 70. Minor. Ayun, so hindi pa nakapagtapos, and then feeling natin parang sobrang down na natin na parang ito na yung katapusan ng mundo, may mga suicidal pa nga dyan, diba? Pero if you're gonna look at those street children, makikita mo talaga yung parang tuwa sa kanila, mabigyan mo sila ng 10 pesos, 5 pesos, masayang masaya na sila. Feeling ko talaga yung happiness talaga ng tao. Naging happiness na tuloy. Pero, I mean, just add up lang ba, na parang yung dream ng tao or yung happiness ng tao is magmamatter talaga kung ano yung appreciation mo talaga sa life, 'di ba? Kasi for example, na-appreciate nila yung 5 pesos, 10 pesos kasi wala silang parang ang nilook forward nila is may makain sila sa araw-araw. Which is dapat tayo, parang ang mafe-feel ko, ako parang yun din yung same tayo ba si Borge. Parang kapag ganun din yung nararamdaman ko, iniisip ko na lang, paano na lang yung mga street children, 'di ba? Na wala silang capability na kasi hindi sila nakapag-aral kasi nasa streets lang sila. Parang yun nga, wala silang choice. Nandun lang sila dahil sa parang
parang victim lang din sila ng fate ba? Tapos tayo, parang kumbaga, kung ako sa akin lang, anong karapatan ko na makaramdam ng mga ganitong feeling? Yun yung sinasabi nila na kung pagod ka, dapat makita mo din na may mas pagod pa pala sa'yo. Lalo na yung mga, sabihin na natin, nagbebenta lang dyan sa kalsada. Siyempre, ano din yun, parang street children din yun na parang, kumbaga, victim din ng ano. Kasi makikita mo, kahit nga yung, hindi ko alam kung kilala nyo yun, yung matandang nagmamani, nagbebenta ng ice candy. Nung elementary ako, ganon yung ano niya, benta niya, chicharon, mani, ice candy. Bit-bit niya lahat yun, yung mga, mga ice box na yun. Alam mo yun, pang kung ikaw na nakikita mo yung sarili mo na parang, bakit ganito na yung edad ko, ganito na, ilang taon na akong ganito, ganyan. Pero, eto pa rin, walang pagbabago. Pero nakikita mo yung yung parang persistent sa kanya, nagawin pa rin kasi nga. Kasi yun yung na-realize ko na kung may time man na pagod ako, parang naisip ko lagi na parang, paano pa yung iba, diba? Na siguro nga, kung ano yung meron ako ngayon, dinidream din yun ng ibang tao. True. Parang, diba? Tapos yung feeling ko ngayon, parang ano ba yan, ganito pa rin ako, ganito. Pero hindi mo alam, sa ibang tao pala, parang ano na yun, luxury. Ganun. Naalala ko tuloy yung parang post sa Facebook, ay sa social media na, yung nagbabike, di ba? Nakita mo ba yun? Yung nagbabike is, nilook up niya yung mga nagmumotor. Tapos yung mga nagmumotor, nilook up yung mga nakasasakyan. Sasakyan na ba agad? Tapos yung nakasasakyan, nilook up yung mga, nasunod? Naka-airplane. Basta ganon. So, what if, kasi tayo laging ganon yung parang, yung wala tayo, yun yung naiisip natin. What if reverse siya? 'Di ba? What if reverse? Yung mga nakasasakyan, tignan yung mga nakamotor para ma-appreciate niya yung sasakyan na meron siya. Ang init-init sa Jensen, buti na lang nakakotse ako. Ganon. Ang init-init, buti na lang nakakotse ako. Tapos yung mga nakamotor, titignan yung mga nakabike, ay kawawa yung mga nakabike, buti na lang Dipadjak ngayon sila. naman, yung mga nakabike, kawawa yung naglalakad, buti na lang may bike ako. 'Di ba? Ayun yung mga naglalakad naman, buti nga nakakapaglakad pa ako, yung mga naka-wheelchair hindi na hindi, 'di ba? Bakit kinatatawa? Hindi ko kasi ma-imagine anong next nung sasabihin nung naka-wheelchair. Bedridden. Buhay pa. Ano sasabihin nung bedridden? Buti nga buhay pa ako. Hindi, kasi yung naka-wheelchair, buti nakakaan pa siya, nakakalakad. Or may nakakapunta ko pa sa niyo gusto. saan. Kasi may wheelchair siya. Yung bedridden, wala na. Pero buhay pa siya. Akala ko may So, may next mas sasabihin nakasaklay kasi namatay. may wheels. Wala na. May wheels si wheelchair. The dead tell no tales. Yun na nga. So, instead na, Sabi sa Pirates. kumbaga, kung Pirates of the instead na Caribbean. siya, Nice. yung pataas yung titignan mo, which is okay lang naman na to dream big, no? Pero if it's like a reason for you to feel down, mas maganda kung, kumbaga, maging self-aware ka kung do I feel down or not? Kasi if I feel down, I need to look at the side na yung mga meron ako, tapos wala sila. Pero if you feel na parang stagnant ka, di ba siguro ganun yun eh. Pag yung feeling mo stagnant ka, titignan mo na naman yung mga nasa higher mo para ma-motivate ka to dream big. Di ba? Parang ganun. Ako, i-share ko lang guys. Dagdag kaalaman. Wow, wizard. Merong merong tinatawag na Maslow's scale Ano yun? na habang tumataas yung estado mo sa buhay. Pero correct me if I'm wrong sa comment section. Stock knowledge lang to. Wow. Habang tumataas yung estado mo sa buhay, mas nag-iiba yung pangangailangan mo. Ganyan. Halimbawa, yung mga nasa ibaba, yung mga may hirap talaga, ang kadalasang problema nila is, yung mga kain sa araw-araw, yung pambayad sa which is, naglalabag sa pera. Ngayon, yung mga taong may pera na, hindi na problema yun, iba na naman yung problema nila. Diba? Yan yung ang naging problema nila is yung, ano ba yung next achievement na kailangan kong magawa? Parang ganyan ba? Pero maraming levels yun, pero parang ganun yung as a whole. Diba, yung para example na lang yung sa submersible, yung nag-implode, yung tinala yung Titanic. Kasi sobrang yaman nila, hindi nila alam kung saan nila gagamitin yung pera nila. Gusto nila mag-explore ng ibang bagay. Kaya para si Elon Musk, bago siya pumunta ng Mars. Kasi para siya magagawa sa mundo sa Earth. Kasi nagagawa niya lahat ng lahat ng gusto niya, pwede niyang gawin So gusto niya mag-achieve ng mas mataas pa. So ganun yung parang ng tao, o nature ng tao na kailangan mo talagang may hahabulin ka talaga. Kailangan mo ma-achieve. Hindi talaga natatapos yan kasi pagkatapos yan, tapos na yung buhay mo. Ganun yun True Never naman. ending hanggat buhay ka. Hanggat may ka talaga, may
pangarap. May level. Siguro may dalawa siyang side din, no? Sa positive side, nagiging progressive tayong mga tao kasi kaya nga naman tayo nandito, umabot na sa ganito mga technology ngayon, mga EVs, mga electric vehicles na, yung smartphones natin, sobrang smart na talaga, may AI na tayo ngayon. Kasi nga, sa ganun na mindset na ano pa kaya yung pwede nating idagdag, ano pa kaya ang pwede nating i-innovate. Pero siguro pagka nasobrahan din, pag sa maling tao din siya napupunta, or sa maling mindset, na rin, parang delikado din siya. Kaya, dalawang side talaga. So, paminsan, tayo bilang tao, halimbawa yung pangarap ko ganun, yung wild thoughts ko na tumulong, no? So, may tendency na umabot sa point na baka pagdating ng time na yon, mag-seek pa ako na ano pang pwede kong gawin, tapos sobra na ba, hindi na rin siya balance. So, yun, wag naman sana umabot sa ganun. Maging self-aware lang tayo habang maaga pa, habang nangangarap pa lang tayo. Tignan na natin yung possible, pros and cons, ang possible outcomes. Para pag nandun ka na, edi hindi ka mangangapa o hindi ka mabibigla. Ako ang fantasy ko, maisikay. Maisikay, tapos maging cultivator. Di nanonood ng anime itong mga to. Di nagbabasa ng manga. Anong Hindi nanonood ako ng anime, pero hindi ko kasi trip yung mga isekai. Depende lang. Isekai, tapos cultivator ka. Yung, kumbaga, mula sa level 1, okay. parang RPG. Level 1, tapos patas ka matas ng level. Parang habang tumatagal, mas marami ka nakukuha mga skills, mga ganyan. Pero syempre, ayun nga, pangarap, di ba? So mahirap mangyari yun. Hindi naman kung you have all the resources, tapos may pera ka naman na, di ba? Ma-reincarnate? Hindi, kasi hindi mo alam. Kasi ngayon, di ba, meron nang yung parang hindi nga natin alam dati na pwede pala tayo magkaroon ng touchscreen. Hindi alam ng mga tao dati ng mga... Diba yung vision? Meron na yung Apple Vision. We don't know. Pero aside from that, yung dahil sa anime, ang isa ko gustong pangarap is syempre, mag-space travel. Grabe, sa Mars? Oo. Di ba meron yung parang yung pinapalista-lista na ang pangalan mo papunta sa Mars? Ay, hindi pala. Wala yun, Okay. Ano lang pala yun? Yung parang isusulat lang yung pangalan mo dun sa Mars. Pero hindi ko lang alam kung totoo yun or ano. Peke yun. Diba? Parang magkasama ata tayo nung nag-sign up tayong dalawa. Isipin mo ko lang dito, saan napunta yung topic natin? Sa Mars. Oo. Kasi nasa kanya na yung Mars ba yung niya na-acquire? Yung Venus pala. Okay. Ayun na nga. So, yun yung gusto mo. Oo. At kung sakaling mamatay man ako, gusto kong consciousness ko malipat. Mapunta sa space. Tapos makita ko, bakit pa nagsimula yung universe? Paano, yung mga ganong katanungan. Bakit expanding yung universe? Actually, may theory lang ako. Kaya imposible talaga na magkaroon ng yung bumalik or magmulto yung namatay. Kasi siguro pag namatay ka, nire-reveal talaga yung ganun na part. Mayroon talagang ganun. Kaya hindi ka ba din bumalik kasi syempre i-spoiler mo i-spoil mo yung ganito guys, wala talagang ganyan. Spoiler sa Earth. Parang ganun. Sa tawag dito, kasi mahilig din naman ng mga science na mga astrophysicist sa YouTube. Tapos, sasabi nila, ang time travel, posible siya. Pero forward, yung backward daw, impossible yun na mangyari. Kasi forward pwede. Kasi halimbawa, diba yung light, yung speed of light, diba yung mga layo ng mga stars sa atin, light years. So, kung may maka-achieve man ng ganong klaseng speed of light, dahil sobrang bilis mo, umalis ka, light year yung yung bilis ng spaceship mo. Tapos yung nasa Earth, tatanda na sila, mga example lang, 50,000 years, dumating ka dun sa planetang pinuntahan mo, after, sabihin 5 years, 5 light years, kasi ganun kabilis. Pero yung nasa Earth, 50,000 years na yung nakalipas. Pero ikaw, hindi ka nagbago, 5 years lang tinanda mo. Ganun, possible yun. Parang na-hyperlapse ka. Oo, ganyan, oo. Parang ganun yung nangyari. Ganun, possible yun kung ano. Sobrang interesting ng mga ganung mga theory or mga studies ba. Para sa akin din. Kaya sobrang paborito ko yung Interstellar. Oo. Ayun yung hot take ko. Ibang level yung sa amin mga seryosong matter ng buhay kay sir, wala advance na. Sa Pinas pa nga. Sa Mars na. Tanong lang ako, paano pala kung pumunta ka na sa Mars? Paano na ako? Oh my God. Hindi mag-ano dito, magtanim-tanim. Mag-cultivate. 50,000 years na ako, tas ikaw, pa lang 5 years pa lang tinanda mo. Oo, yan talaga. Yun yung sa Interstellar, mas matanda. Diba? Matanda pa yung anak niya sa kanya. Balik niya sa Earth. Actually, nung nakaraang araw, sila, nag-uusap kami na rufa niyan about sa mga cloning. What if yung clone totoo? Yung pinanood natin. Maraming movie na ganyan, yung parang pinapasa yung consciousness dun sa AI. Oo, mga diba? ganyan. Yung pinanood natin last time, yung si Keanu Reeves, sino mga yan? Ay, oo. Replica. Replica, diba? O parang ganun. What if totoo yun? Diba? Kasi bakit nagkaroon sila ng ganung, or maganda, or magaling lang talaga yung writer. Ang galing. Parang medieval period. Ako naman, yung yung dream ko, to be honest with you, 27 years old na ako.
hindi ko alam kung saan ako na field na magiging successful. Hindi ko pa alam yung step at saka kung ano yung magiging successful ako. Basta strive hard lang ako ng strive hard and then work hard ng work hard. Pero yung fantasy ko is one day, if I have all the resources that I need and I have all the money and everything, kunwari, nandun ako sa point na hindi ko na paproblemahan yung pera. Elon Musk level, mga ganun. Ganun. Ako, simple, hindi naman siguro Elon Musk level. Kasi sobrang yaman na ni Elon Musk eh. Jeff Bezos na lang. Ala! Hello! Wala pang kuhan. Rolling yan. Rolling. Rolling. Ayan. Hindi, okay lang. Itasak pa ganun. Diba? Alright, so meron lang tayong konting commercial break. Kasi may dumating tayong bisita. Siyempre, welcome to Bestie Vince! So actually, dapat kanina sa part na, yung initial part ay kasama na talaga siya, pero syempre mas malayo yung kanyang tirahan dito sa mismong lugar namin. Medyo malapit kami dito, kaya nauna na kami dito. Tapos umapas na lang siya. Umapas na lang ako. Topic namin, Vince, ay about sa fantasies. At yung tanong, pag ikaw naging successful, ano yung mga fantasies mo? Na parang kapag ako naging successful, ito yung gagawin ko. Ito yung first kong gagawin. Ito yung second kong gagawin. Ito yung third kong gagawin. Or something like that. You wanna hear? No? Nindot siya nga question, no? Yeah. Thoughts mo ba? What thoughts? Ikaw? Manny Pacquiao, ana? Para sa kuha mong gudang ka ng successful, tatlo na para sa kuha. Healthy, wealthy, and wise. Wow, Ano? ganun na. Healthy, wealthy, and wise. Ano? Kay urag kong gusto na ko urag makita ng balance na ba kay what if I have all the money in the world pero kunari at risk na pud ang akong health ana ba di pud ko happy ana ba dili oy. Pero katong question nga unsa ang mga fantasies no urag lami no tour around the world no kanang actually isa gid sa favorite na ko nga kanang content creator si Jiong kana nga life kung wala gusto na kung kanang nalago yung time nga kanang ipa-switch lang ko dog life kana Jiong bay no ano mo siguro na ako kung unsang makita niyo nga lifestyle ni Jiong mo nang gusto na ko nga lifestyle Kapin Jiong. unsa din niyo Cristino kay Juan okay, normal yapon. Realistic lang ng mga Tama mga yapon, Kaya gusto general lang yun na Fantasy talaga. out of the body experience. unsa yung Haji Travel around the world, diba? Saan travel across the universe? wow parang magkiangkas ito kaya na ba Elon Musk ba yun Tsaka kaya class. Sige, so ako naman, yung fantasy ko, kapag if I have all the resources and then buhay pa ako that time, siyempre, diba? Gusto ko mag-travel talaga. I haven't traveled, out of the country. And then, yun yung gusto ko na gawin. First is gusto ko puntahan talaga Japan. So, diba? Ang galing Japan talaga. Pero, tapos yung, asan nga yung may mga blossom yan hindi yung mga elephant na malalaki. Thailand ba? Thailand. Thailand. Yun. Walang visa doon. Madali na pumunta doon. Talaga? Sa Thailand? Walang visa doon. Yun. Tapos, next month next month na agad. Tapos, next ko na gustong puntahan is, New Zealand. Feeling ko maganda din yan sa New Zealand, yes. diba? Paradise talaga yun Ako sa Switzerland. Gusto makita yung yung bundok sa Toblerone. Toblerone? Di ba sa Toblerone? Di ba may bundok doon? Doon yun, Switzerland yun. Ano ba? Hindi lang yon yung travel. Gusto ko makasama yung parents ko, yung family ko, of course, yung husband ko, and all of my friends. Na yung parang kapag, may ano ka ba? Meron ka bang, may lakad ka ba ngayon ba si Boards? Tara, punta tayo sa Japan. Passport ka na ba? Ang pangarap ko na lang talaga, matupad yung pangarap ni Tinay. Kasali tayo eh. Hindi na lang tayo mag-agree. Sana mangyari lahat yung Tinay. Sige, mas realistic yun. Parang ipalo up ko na lang yung gusto ni Tinay. Pangarap ko na short term is yung magkaroon na parang veranda na katulad na to. Alam mo yun, yung parang if you want to detach from the real world and then nandito lang, may view talaga, tapos you can do whatever you want, like you want to drink coffee or something. Kasi iba talaga eh, di ba? Kapag nung nag-podcast tayo last time sa natin. Stressful. Stressful siya kasi, di ba?
Eto, imagine na, second time natin ito nag-podcast. Pero ito, parang comfortable yung dating Kwentuhan lang natin. talaga. Oo, yung parang normal lang na kwentuhan sa beehive, ganun. may- And then isa sa dream ko talaga, to be honest with you, the reason kung, kasi ako, hindi naman ako magaling sa art, pero nandun yung passion ko, nandun yung heart ko ba, kumbaga. Gusto ko magkaroon ng isang buong, yung parang community, na, kunwari, aspiring na mga videographers, gano'n. Oh. Tapos aspiring na mga vloggers, aspiring na singers, yung mga gustong mag-produce na wala silang pera, gusto ko magkaroon ng pagkakataon or yung parang opportunity to give back to the community by making the other's dream come true. Parang ganun ba? Ganda ng ni Tinay. Tapos yung parang kunwari, gusto nila mag-film director, pero hindi mo ibibigay sa kanila yun agad-agad. Kasi kung yun talagang gusto nila, for sure, talaga isa-strive hard nila yan. But, most of the problems ng mga dreamers is yung resources. Yes. Oh, for example, meron akong isang buong person, sabihin natin na parang 1 hectare ng lupa. Nandun yung parang isang building ng, music building. Oh, parang hindi siya school. Kundi, nandun yung parang may first floor, second floor, third floor. Yung first floor, dun sila magte-training. Yung second floor naman, dun yung parang, okay, graduate ka na sa training, pero may room for improvement ka pa. Yung nasa taas na floor, yun yung mga senior executive nung, music Ganda na diba? yan. Tapos, ito pa maganda. Parang, nakikita ko, mahilig din kasi ako manonood sa anime. For example, music building, tapos videographer, ganyan. Tapos, magkakaroon ng parang shuffle, na parang bubukan ng isang team ng kada may isang videographer, photographer, merong film director or anything, tapos may songwriter, yung parang, kunwari, 10 kayo sa group. Tapos, may pasiklaban, yung parang interim sa school. Na pasiklaban, okay. Tapos, every year, yung gaganapin, yung foundations na ganon. And then, titignan mo kung ano yung, parang yung, kasi diba sa technology, ito naman sa technology siya. Sa technology, lagi nag-i-innovate yan eh. Oo, tama. Diba? Pero sa word of art, diba, usually ito hindi ko lang alam pero yun lang lagi ko na naririnig, na kapag about sa art, ay wala kang mararating dyan, or wala kang pera dyan. Yung first na perception, no? Oo. yun. Diba? Tama. Yung parang, Walang kapag pera singer dyan. ka, ay, lang yan, kapag bata ka lang yan. Ayun, yun, diba? Hindi ka mapapakain ng passion mo. Diba? Yun, ganun. And I want, ang dream ko is to prove them wrong na sa ganun na larangan. Hindi kasi ako engineer, hindi ako tech savvy. Ay, tech savvy naman siguro, pero parang ultimate dream ko. Kasi patulad din to sa parang what if meron kang $1 billion sa back? Ano yung gagawin mo? Kasi hindi naman ako business guru. Hindi din naman ako magaling sa ganito, magaling sa ganyan. Pero ang alam ko is, dito sa society natin, meron pa nga mga video editor na, sige, ano na lang yan, 500 pesos na lang yan. Nagbi-video ka lang naman no, nag-edit, diba? Pitik-pitik lang, ganyan. Oo, diba? Tapos yung may mga gustong mag-create ng content, ang nangyayari is, hindi na nila pinuput yung heart nila doon. Kasi, stereotype kasi sa content creator, pera. Akala nila, ganun lang kadali yun. Pero yung mga sikat na content creators ngayon, for sure, ano mo? Ito parang bata. Naalala ko tuloy yung nabasa ko sa kasi kami kanina, yung anong zodiac sign mo? Ano daw yung age ng mind mo? 7 years old to 14 years old daw ang mga Taurus. Oo. Kaya pala si KB, kapag nagkukit-cute siya, ganon siya. Sino ba sa zodiac sign? Same sila. Kaya pala. Tapos ito naman, oo, ganun. Ayun na, going back to the topic, yun ang gusto kong hindi siguro pa ngayon, it's so far. Pero sana, kung hindi man ako yung buo nung dream na yun, sana may someone else na super billionaire dyan, ganyan. And then, I really want to help. If ever na hindi man ako yung maging ganun, at least nandun ako sa partnership or anything that I can help para maramdaman ko na part na din ako dun ng Kahit palugaw lang. Palugaw. Ano yung palugaw? Pamerenda ng mga estudyante. Hindi. Siyempre, yung nun, hindi na kailangan ng pera. Diba? Ang kailangan niya is yung mga tao. Correct. O, diba? Kasi, lalo na ganyan. Yung, for example, yung mga artistic na tao. Kunwari, eto, na-experience niyo ba to? Ito, si KV. Si KB. Diba may nagdo-drawing ka? Tapos, di ba, pag may mga times na pinapakita mo siya sa classmate mo, gandang-ganda ka na sa ginawa mo. Like, super proud ka na sa ginawa mo. Pero pag pinakita mo yan, parang yung effort mo hindi na justify. Kasi, maganda. Tapos, wala na. Di ba? Ganun lang. So, parang, minsan, aminin mo to, KB, may mga times na parang na-hurt ka na, ginawa. Umamin ka na, KB. Umamin ka. Di ba? Kunwari, write ka ng song, pinarinig mo, super excited ka, ganyan.
ay, ito yung song ko, ganyan. Tapos biglang, wala pala silang interest. Parang ganun ba? So, ganun talaga. So, yun yung dream ko. So Dream ko support talaga. yung bigyan opportunity yung mga Yes. yung mga creatives na mga artists. Kumbaga sa society natin parang hindi sila nabigyan talaga ng spotlight or ng stage na mapakita nila yung talent nila ba. Kasi even sa traditional na school system, wala naman 'di ba na dedicated talaga. Meron ba sa videography? Pero I mean yung fully creatives talaga na ano ba? Kasi nakita ko sa iyo Tina yung ano mo passion mo talaga dito na 'di ba na kaya nga ano ka ng mga tao na specialize sa ganito na field para makita talaga yung mga talent. Ano yung ganun? Kaya all out support ako sa ganyan kasi madadamay din kami Damay-damay na to, guys. Unahin muna natin yung support yung dream ni ma'am. Unahin muna support. natin kasi tayo yung damay About sa, para kasi siya naging academy, no? Yung ganun. Pero ang tingin ko, every individual na may ganyang puso ay maganda talaga yung umpisa. Kaso, napopoliticize, ano bang tawag doon? Parang napopolitical pagdating ng, ano ba, nawala na si founder. Si founder, yun talaga yung puso niya na ganun. Hindi parang school type, kundi academy, free ka talaga na mangarap. Free ka na i-pursue yung kung ano yung desire or yung alab ng puso mo. Pero pag nawala si founder, nag-iiba na, tas nauwi din siya sa school. Kaya di ba yung mga school, siguro ang makagaya kay Steve Jobs, ang ganda ng puso niya para sa Apple or sa Mac dati. Pero nung wala na siya, naging business na, parang pamahalan na lang talaga yung ano. Tas wala naman masyado improvements, pero sobrang mahal. Ganon yung napansin ko. Pa naman to. Ay, sorry. Ang point ko lang, ganon talaga pag ang founder ang nagsimula, yun yung nasusunod. Pero pag nawala na, tapos iba na yung nagpapalakad, tapos nauwi na rin sa parang business na talaga. No? So sana, yung sa'yo na ganyan na desire ba, yung tipong pag halimbawa na put into fruit or na put into fruition or reality talaga siya, yung tipong hindi siya magiging pag down the line bitaw nga mauwi lang din sa school. Pasok siya sa kumbaga next na generation ng mga nagmamanage, tapos from being free to move, tapos naging kalauna, naging school na rin talaga siya, tapos ano na, may tuition fee na, so sobrang mahal na ng mga bayaran kasi ang gaganda ng courses, parang gano'n, no? Eh, kung titignan mo ba siya in the future, negative thinking lang din naman yung sa akin, pero nakita ko kasi siya sa mostly sa mga school, siguro yung mga universities, nung sinimulan nila yung university, gano'n talaga yung goal nila, na mapag-aral ang mga Pilipino, na magkaroon ng higher education, makapantay sa mga nasa abroad, gano'n. Pero kalaunan, wala, naging university na lang din talaga na mahal ang tuition, parang gano'n, no? Parang ang sad. Wala lang, wild thought lang, pero maganda yung point mo. Nagets ko yun, Borge. diba? Pag-iisipin mo, ganun talaga yata yung nangyayari pagkalaunan. Siguro, feeling ko, the reason for that kasi is, parang nagkaroon tayo ng hindi stereotype, pero yung isip natin is nagre-revolve sa kapag wala tayong pera, wala tayong magagawa. So, people became so greedy. Kasi, kapag marami akong pera, I can travel, ganyan-ganyan, and all. Pero, kung magkakaroon man ako ng ganyan, iyan kasi visionary pa yun eh. Wala pa yung parang specific na mga ganon. I was really thinking na, it's not gonna be, it's like an academy, yes, pero ano siya, self-generating ba na academy? Na, pagkatapos mong mag-study and to learn the skills that you have, pagkakaroon ka ng opportunity to find your client or something, ganyan. And then, yun, hindi siya parang ikukulong doon. Pero it's like, doon ka, parang kang itlog, na itlog ka lang, tapos pag pumisa ka na, you can go wherever you want to go. Pero magiging home siya ng mga creatives. Ah, okay. Gets It's not like, tama ba yung pagkakagamit ko sa word na privilege? Parang hindi siya privilege type na, kapag ano ka, hindi ka pwede pumunta dito, ganyan. Kaso yung privilege na siguro doon is yung floors. Kasi malalaman mo yung madidistinct, anong floor ka? Diba yung sa anime? Parang ganun lang. Pero yung pagpasok mo doon, Hindi akong pinakamalakas, pero hindi rin akong pinakamahina.